Duterte, siya mismo ang nagpapangalan. Tama, Chairman? Yes. Pinapangalanan niya talaga. So, walang takot talaga, no? Ngayon, may pinangalanan si Saldico. Mano pa naman, banggitin. Yun ang sinasabi ni Chairman, di ba? Banggitin ni Presidente yung mga pangalan na dapat imbestigahan. Hindi yung, sige, imbestigahan lahat ng sinabi ni Saldico. Sino ba yon? Tama? Kung wala kang takot, sasabihin mo, sasambitin mo yung pangalan. Yun ang hinahanap ng taong bayan. Dagdag lang natin, no? Kalalabas lang yesterday yata, no? The satisfaction rating of the President right now, kasi nagsasalita tayo ng numero, is only 21%! Tumataginting na 21%! Palakpakan! Diba? That means the people is already so much nasusuka sa administrasyon na ito. This is the lowest ever in the history of the Philippines na ang presidente ay naka-receive ng 21% satisfaction rating. And hindi ba siya nahihiya kung sadyang pantay ito, nagharakiri na ang merong ganitong rating na public official. And the fact, no, na sinabi nga ni Ka-Yvette, hindi man lang niya ma-mention, it appears that the President is protecting lahat ng mga magnanakaw. At Astra, linawin ko lang ha, yung 21% po na yun, 1% lang talaga yun. Dinagdaga lang ng 2. Kasi yung 20 doon, commission yun eh. Tama. Kung 25, sabi ni Saldo, ito negative 4 na. Siguro yun lang ho yung mga kumita, yung 20% na yun. Sige lang boss, tuloy-tuloy nyo lang boss. Okay, pagbabago, tuloy-tuloy lang sa mga loob mo. Kaya ito ang panawagan ko sa mga religious leaders, no? Manawagan talaga kayo sa Pangulo na, do what is right and what is moral. Magsisi, magbalik, and apply justice. Meron pa akong iba, pananalangin pa si Pangulo na parang hindi naman i-review. Okay, panalangin, pero kailangan i-review mo. Alam nyo, si Nathan noon, sila Isaiah, sila Moses, hindi naman naghalik puwet sa mga pharaohs, mga hari yun eh. Sinabi nila yung mali, ikaw, may kabit ka. Ganun. Sabi ni Nathan kay David, ikaw may kabit ka. Tapos si Elijah, sabi kay Ahaz, ikaw, ninakaw mo yung vineyard, yung lupa, nung katabi mo, husgahan ka ng Diyos. Nagsisi yung mga tao, hindi yung pupunta ka doon, pananalangin mo, para sasabi mo, sige lang, pagpapalain ka ng Diyos, tuloy ka lang. So, mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig sa atin ngayon, yun naman ang kaya natin gawin. So patuloy po natin panawagan yan. Okay lang yan, nasa Facebook kayo, yan na talaga ang panahon ngayon. Okay po yan. Manawagan, let's protest. Huwag tayo magpasupil. Huwag kayo matakot makulong. Pag kayo nakulong, that means you're doing something good for the Philippines. Consider it as a badge on your shoulders. I did something right, that's why I'm here. Ang dapat nakakulong ngayon yung magnanakaw. Ang dapat iniipit ngayon yung mga nagnanakaw, hindi nagpuprotesta. Hindi po ba ang dapat na pinoprotektahan ng kataas-taasan ay ang ating bansa? Hindi yung mga nakapaligid sa kanya na dahilan kung bakit pabagsak ang ating ekonomiya? Proteksyon ng sambayan ng Pilipino, hindi proteksyon ng mga ilan na mga kasama rin sa katiwalian. Kaya kung ang ating pong namumuno ay nakikinig sa panawagan ng mga tao o ng mga Pilipino, pwede pa itong gawa ng paraan. Pero hanggang kailan? Lugmok na ang Pilipinas. Lugmok na. Ang sabi nga po kanina, 21% po ang nakamit ng ating Pangulo. Pero may komisyon pa pala hanggang doon. 1% lang po pala. Kaya natatakot ako. Paano kapag ang hiningi ay 25%, may utang pa tayong 4%? Di po ba? So what is getting clearer right now is that very important, no, yung active, focused na leadership na may visible sense of urgency na pinapakita sa mga tao in terms of resolving this. Because obviously, gaya ng sinabi kanina, this is actually not, a weakness of our law, but it's a weakness in governance. And I think that can be substantiated with the recent survey na 21%. And also, yung governance failures na yan, nakikita naman natin sa bumababa ng mga economic barometers
na halo-halo na lang. Lahat nagsasabi na pababa na lahat. Tama? No? Ang galit na lang ng tao yung tumataas. So, ang tanong ko po sa atin ngayon is that may pag-asa pa ba? Can the President actually salvage public trust at this point in time? And is there something that he can do to actually make that happen? Magandang umaga po, paggabigan, nasantos siya, takwasan, mayang pabak, maray na aga, maupay na aga, mayong buntag sa tanan. Late po ako kasi coding ako pagka hindi ako panelist talaga, hindi ako dumarating na paaga. And ang nakita ko po doon sa program, pag-uusapan dapat yata yung improper dismissal or suspension ni Congressman Kiko Balsada. Di ba? Bakit 249-11-5? Diba? Anong explanation? Meron pong biblical, ano yan yung, I think it's Matthew 7:13-14. Sabi doon, wide is the road to evil or to destruction and many finds it. Narrow is the road to eternal life. So liliman lang po. May sumapit pa na 11 na, na nag-abstain. So yun po yung appreciation ko doon. Bakit ganun? Pagdating naman po kay, kay BBM. 5+4 yun. Kailangan natin tanggapin, binoto natin siya. Diba? So we have to suffer the consequences of our action. Diba? So pagka sinabi natin na sayang binoto pa naman kita, kasalanan mo din. Diba? As a matter of fact, nung pong nasa PDP kami noong 2021, ako po yung unang-unang nagsabi na baka pwede na tayong mag-BBM. Kasi kaya po in fact, tinawagan pa po ako ni Vice Chairman noon. O yan, nasunod na yung gusto mo ha. So ngayon parang nagsisisi ako, but then I have to bear the blame. Ganun talaga yan Meron din pong merong Latin term, ang sabi is tuad dies miratur, your days are numbered. Ngayon, pinag-uusapan na dito si Pastor Greco Alam mo naman pagka Biblia, saludo kay Pastor Greco. Pagka po Biblia, pagka po Providence ang pag-uusapan natin, palaging umaasa tayo si President Duterte, ang sabi niya, tadhana. Tadhana, hindi niya pinlano. Although, kumisan, isipin mo, bakit siya gumawa ng mga listening tour kung hindi niya plano mag-presidente? But the rest is history. So, nakatadhana kung bakit siya naging presidente. So, nakatadhana natin bakit naging presidente si BBM para matuto yung Pilipino. Diba? So, let's accept it na kasalanan natin. Kumbaga, binibigyan tayo ngayon ng may kapal ng test kung paano natin ito haharapin. So, siguro, sa may kapal din tayo mag-ano. Marami pong maraming troll yung administrasyon. Meron po akong nabasa kahapon, ang sabi ng isang kongresista na leftist, yung talagang may leaning sa CPP-NPA. Hindi daw malilimutan ng sambayanang Pilipino yung 125 million na confidential fund ni VP Sara Duterte. So marami po tayong kasama na nag-react, nagagalit. Sa akin po, alam nyo, pikon talo dito di ba? Ang dapat na sagot natin doon, hindi talaga makakalimutan ng isang CPP-NPA na congresswoman yung 125 million dahil ginamit yun para siilin sila nung panahon na merong confidential fund si VP Sara. So hindi man po siya mangyayari ulit, pwede nating anuhin yung narrative na kaya sila galit doon sa 125 million kasi yun ay ginamit ni VP Sara para lipulin o pahintuin o at least minimize yung pagpasok ng mga teroristang CPP-NPA sa mga paaralan. Sipin niyo po yan. Ngayon ba pinag-uusapan yan? Pinag-uusapan ba yung 22 classroom against sa 2,400? Meron siyang confidential fund pero yung Pangulo natin ngayon sa kanyang administrasyon, 22 classroom lang in 3 years. Samantalang nung time ni PRRD, isipin niyo po, nung time ni PRRD, nagkaroon tayo ng 2 taon mahigit na COVID-19. Hindi ka makakilos, di ba? Lalo na kaming mga senior citizen, lakas-lakas ng katawan ko, hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Di ba? Pero bakit order ni PRRD yun di ba? Sabi niya, isipin niyo po, yung nangyari sa Boracay. Di ba? Nung panahon na mataas yung virus, yung nagumit sa dagat ng Boracay, pinasara ni PRRD, ilang buwan. Di ba? Maraming galit doon. Pero after that, ano yung nangyari? Maganda resulta. So, meron pong kukumpir lang natin, ano yung nangyari ng nakaraan, medyo nangingiti tayo dahil naranasan natin yung time ni PRRD. Nalulungkot tayo dahil yung naranasan natin ngayon is kabaligtaran ng kay PRRD. Pero ang ano po doon is that umasa tayo, hindi pababayaan ng Diyos yung kanyang dinalang
na mag-suffer ng habang panahon. So meron po yan. Ang ending po nun is yung tua dies numeratur. Ang sabi po nun, it's a Latin term na ang sabi is your days are numbered. Meron din po yung sa Daniel, sa Daniel 5, yung writing on the wall. Pag sinabing writing on the wall, yun yung mangyayari. Yung pong writing on the wall, ang sabi po doon, mene tekel upersin. Ang ibig sabihin, tinimbang ka, ngunit kulang. Wala sigurong makapagsasabi o makakapag-depend sa Malacanang. Kahit na si Auntie Claire, hindi niya pwedeng depensahan yung term na tinimbang ka, ngunit kulang, na nakapatuon sa administrasyon. Magandang umaga po.